Kumusta, ako si Otako, at ito ang ating kasunod na bahagi ng kwento. Umalis si Black para maglather pa ng kanyang sarili, at nagsimula si Earth ng paggawa ng bagong ulo ng pana at metal whip. Ang ulo ng pana ay ibibitin para makapasok sa laman, at nakuha niya ang ideya mula sa isang item na tinatawag na the Twisted Blade Dagger. Ang teknikang gawin ito ay napakahirap, kaya naglaan si Earth ng buong gabi. Nagtagumpay siya at nagdiwang dahil sa wakas ay nakapagdagdag siya ng debuff status sa isang pana mismo. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa whip, at dumating si Black, na mangha sa final product dahil napakaganda at gawa sa malambot na metal. Pagod na ang braso ni Earth, pero sulit na sulit ito. Ngayon na mayroon na siyang kanyang ekstremong metal back scratcher, pumunta si Earth sa isang lugar kung saan pinayagan siyang magtrabaho sa kanyang explosive ore sa basement ng isang babae. Medyo delikado, pero okay lang kay Earth yun dahil hindi siya magiging abala sa sinuman kung magtagumpay man o mabaigo. Habang kumakalikot sa ore, napakalaki ng panganib na sumabog ito sa kanya kaya hindi niya ito magagamit sa ngayon, pero ayaw niyang itapon lang ang gayong kapangyarihang item. Nagpasya siyang subukan kung ano ang magagawa niya gamit ang kanyang medical skill, pero sabi niya, nakakapagod ang ganoong trabaho. Pagkatapos ay gumawa si Earth ng kanyang eksperimento sa labanang siyentipiko habang maingat niyang ginagawa ang iba't ibang kemikal at mga halaman. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang pagseseryoso sa lab para sa aming thrill seeker kaya dinala niya ang kanyang eksperimento sa labas. Kailangan niyang subukan ito sa field para malaman ang tamang ratio, at napagtanto niya na ang una niyang halo ay lubusang Samira, at kinuha nito ang 80% ng kanyang HP. Maliwanag na sobrang lakas nito, pero iniisip niya na baka magamit ito upang pabagsakin ang isang halimaw kung mawawalan siya ng laban. Tinawag niya itong Hellmine Oil, at ibinalik ang bahagyang nawalang kalusugan. Sinubukan niya ang kanyang huling halo-halo at napag-alaman niya na ito ang perpektong ratio na hinahanap niya, bagaman totoo naman, ang pangalawang halo-halo ang mas kahanga-hanga. Nakita natin kung gaano nakahusay si Earth habang pinalakas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga bagong sandata, skill, at items para madaling patumbahin ang ilang Beezills. Sinabi ni Earth na ang kanyang exploding oil ay gumawa ng mga bagay na mas madali, pero hindi niya maipapataas ang kanyang mga skill kung aasa siya rito ng labis. Nag-level up pa si Earth sa kanyang hunting bow at wind magic. Ito ay nagbukas ng kakayahan upang pagsamahin ang dalawa sa isang espesyalisadong skill na tinatawag na Aulayan Dust Hunting Bow. Ito ay magbibigay sa kanya ng kakayahan na mag-aral ng isang elemental weapon art na magdadagdag ng magical properties sa isang sandata. Interesado siya sa mas malakas na wind magic pero ang magic ay isang suportang skill lamang para sa kanya. Nagpasya si Earth na subukan na lang ito at tila gustong sabihin ng UI na tiyakin ni Earth na alam niya ang kanyang ginagawa. Agad siyang sumubok at napagtanto niya na ang wind support magic ay medyo makakatulong dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na tumalon ng medyo mataas. Sinubukan niya ang kanyang Bone X at nagulat siya na kayanan niyang magpaputok ng sunod-sunod. Ngunit masyadong mababa ang level nito ngayon at 2 arrow lang ang kaya niyang ibato. Kinuha niya ang lahat ng bagay na kanyang nakamit sa pagpatay sa mga teddy bears at hiningi sa mga ngalakal na gawin para sa kanya ang isang cape dahil gusto niyang makaiwas sa pinsala mula sa likuran. Biglang may announcement na ginawa para sa lahat ng players na nagsasabing kukumpletuhin na nila ang scoring para sa Fairy PvP event. Zoe, na parang kakatapos lang mag-roll sa tomato sauce, nakita si Earth at ipinaliwanag na walang sino man sa kanilang guild ang naglaan ng maraming oras sa event kaya't alinman sa kanila ay malamang na hindi nakapasok sa torneo. Hindi nais ni Earth na malungkot si Zoe, kaya sinabi niya na mayroon lamang 16 na puwang kaya't mauunawaan ang sitwasyon. Bigla ay inanunsyo na sila ay imbitado sa torneo at nakita natin na pareho sina Silver at Glad ay naroon. Ipinapakita rin ang kanilang performance at ang mas mataas na win rates at bilang ng labanan kumpara sa lahat. Nababahala si Earth sa nangyayari sa kanilang dalawa pero hindi niya kayang pigilang manood ng kanilang laban. Makalipas ang maikling panahon, nag-umpisa na ang torneo, tila ang lahat ng players ay naruroon upang manood, kaya ginamit ni Earth ang kanyang long distance vision para mag-observe sa ibang tao. Natuklasan niya na may ibang mga players din pala na mayroong Fairy Player title at naaaliw siya sa pagkakaroon ng karamay sa kanilang hirap. Nag-umpisa ang mga laban at sinabi ni Ziwei na lahat ng mga fighters ay napakataas na level, hindi lang yun, pati ang kanilang mga fairies ay nabago na rin. Si Earth, realistang tao, alam na kahit sumali siya, swerte na kung makapanalo siya ng 10% ng mga laban niya. Napansin niya na may mga particle ng liwanag na lumilipat mula sa talo na fairy papunta sa panalong fairy, hindi ito nangyari noon sa Fairy PvP kaya't nagtataka siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagpapatuloy ang mga laban at ang pinakahihintay na laban sa pagitan ni Silver at Glad ay mag-uumpisa na. Sinabi ni Glad ang ilang pang-uusap at sinagot naman ito ni Silver na siya ang may kasalanan kung bakit naging masama si Glad.
Plano niyang baguhin si Glad bago niya ito sirain, at gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagtanggal dito sa unang pagkakataon. Nag-umpisa na ang kanilang laban, ngunit kilala na ni Glad ang mga galaw ng matanda. Mukhang magkakapantay sila at namangha ang lahat sa itsura ng mga top players. Sinubukan ng matanda ang isang malakas na atake, pero nagulat si Earth nang makita niyang naiwasan ito ng Black Knight gamit ang Wind Boost. Nagturing ito ng trap para sa matanda dahil hindi ito makakaiwas habang nasa ere at sinugitan siya ni Glad. Sa halip na matamaan si Silver, tinanggap ito ng fairy niya ngunit tapos na ang laban at itinanghal na panalo si Glad. Maliwanag na magkapantay ang dalawa, ngunit sinabi ni Earth na mas may kasiguraduhan si Glad sa tagumpay. Masaya si Glad sa pag-evolve ng kanyang Fox Fairy at umaasa na ito ay magiging mahalaga na sa kanya ngunit ang fairy na ito ay marunong na magsalita ngayon at tumanggi na hayaan si Glad na makasama pa siya sa kanyang presensya. Gulat si Glad kaya ibinunyag ng fairy ang totoong layunin ng event, ang pumili ng susunod na hari ng mga fairies. Binigyan sila ng prophecy na nagsasabi na dapat itong maging isang malakas at maraming alam sa arts of war. Ang mga fairies ay hindi dugong-ganid na mga nilalang kaya't nagpasya silang matuto ng pakikidigma mula sa mga tao, ang mga pinuno sa pakikidigma. Ang nananalo ng laban ay magmamana ng mga karanasan ng talo hanggang sa may isa na lamang na magiging kanilang hari, at iyon ay siya, sinabi ng fairy. Galit si Glad dahil sa tingin niya, iiwan na sila ng mga fairies ngayong natapos na nila ang pakikinabang sa mga tao, pero ipinakita niya na hindi iyon ang kaso. Iniwan lang siya nito dahil natapos na ang kanilang kontrata. Nakamit na ni Glad ang kanyang paghihiganti sa matanda, iyon lamang naman ang nais niya, at ipinakita ito ng fairy na ito, na hindi sila talaga partners at ginamit lang niya ito bilang tool. Ipinaliwanag ng boss na ito ng isang fairy na ginamit niya rin si Glad bilang isang tool, isang paraan upang tulungan siyang maging reyna. Kinonto nito na kahit larong-laro lang ito para kay Glad, totoo ito sa kanya. Ipinaalala ni Millie na ang Fairy Queen ay nagsasalita na parang tunay na tao, at sumang-ayon si Earth na hindi ito tila AI. Nagtaka siya kung ito ay isang uri ng eksperimento ngunit hindi niya nais na maging bastos at nagdesisyon na hindi ito tanungin ng anumang katanungan. Inaalok ng Fairy Queen si Glad ng isa pang fairy na katulad ng lakas ng unang fairy niya bago ito mag-evolve ngunit tinanggihan niya ito. Malinaw na may galit si Glad dahil sa ginagamit na niya ang puwersa kaya sinabi ng Reyna sa kanya na kung magtagumpay siya sa laban, tanggapin niya ang kanyang lakas at babalik siya sa kanya ngunit kung matalo siya, hindi siya makakakuha ng premyo o ng fairy. Gusto na lamang ni Glad na tumigil sa pakikipag-usap at gusto niyang pilitin siya na sundin siya ulit. Nag-umpisa na ang kanilang laban, ngunit agad na ipinakita ng Fairy Queen na mas mataas siya kaysa sa kanya. Namangha ang lahat kung gaano kabilis siya mag-cast ng spells at naglabas ng isang nakakasindak na atake. Magaling naman si Glad ngunit nakaganti siya, ngunit sobrang lakas lang talaga ang Reyna kaya't nagulat siya. Napanood ng lahat sa kabuuan ng cast index na susunod na atake nito, may malaking pagsabog. May natitirang tapang si Glad, pero relentless ang galit ng fairy at tinapos siya sa isang huling saksak. Iniwan niya ito na may isang HP na lamang at si Silver na bahala sa natitirang laban. Ibinigay ng bigla ng Reyna na may 3 tao pang dapat parangalan at kinuha ang lahat ng fairy players mula sa crowd, kasama si Earth. Nagpasalamat siya sa kanilang pagtanggi na makipaglaban kahit na may pagkakataon silang mag-evolve ang kanilang fairy. Ang evolution ay dapat na parangal sa pakikidigma, ngunit nais niya na ang ilan sa kanila ay hindi na kailangang lumaban bilang pasasalamat, nagtaas siya ng ranggo ng kanilang mga fairies, at may iba pang plano siyang ipamahagi. Para kay Earth, sinabi niya sa kanya nang may pagkabigla na makikipaglaban siya sa kanya. Ipinaliwanag ng Reyna na si Earth ay dumaan sa buong kaganapan ng walang alitaptap kaya hindi niya basta-basta maibibigay ang kanyang gantimpala. Sila'y maglalaban sa halip, at kahit manalo o matalo siya, ibibigay niya sa kanya ang kanyang matamis na kapangyarihan ng alitaptap bilang gantimpala. Siyempre, kung manalo ang ating binata, mas marami siyang makukuha na kapangyarihan sa ibang dako. Ang isang grupo ng mga taong mukhang may balak na hindi maganda ay natutuwa na makita na ang kaganapan ay umabot na sa kanyang climax, at kanilang nilalakbay kung ano ang susunod na mangyayari. Bago mag-umpisa ang laban, kinuha ni Earth ang sandali upang alamin kung paano niya malalampasan ang nakakatakot na malakas na alitaptap. Iniisip niya na baka hindi niya mapanalo dahil sa lahat ng kanyang mga malalakas na mga spell, lalo na ang isa na tila isang nuclear na pagsabog. Iniisip ni Earth kung paano siya may lamang, tiyak na hindi pa siya nakikipaglaban sa isang taga-apoy, at hindi siya makapaniwala na ang pagpili ng mga mababang kasanayan ay nagtapos na may pakinabang. Kung sakaling hamaba ang laban, mag-a-adapt siya, at mawawala ang maliit niyang kapakinabangan. Iniisip niyang wala siyang pagkakataon na manalo sa pamamagitan ng patas na laban, kaya kailangan niyang makipaglaban ng marumi, mas marumi kaysa isang tae sa isang anime convention. Nagsimula ang laban, at ginamit ni Earth ang isang kahangahangang galaw upang magkaroon ng distansya para sa kanyang unang atake.
Pinili niyang gamitin ang 70% lamang ng kanyang lakas upang maunawaan ang laban. Natutuwa siya na ang kanyang arrow ay nakapigil sa kanyang munting atake ng hangin, ngunit kailangan niyang iwasan ang mga bug zone ng apoy. Ang susunod na atake ni Earth ay nakapagtusok sa isang bola ng apoy at tumama mismo sa kanya. Agad na na-realize ng Reyna na siya ay nasa kahinaan sa layong ito, kaya ginamit niya ang wind boost upang mabawasan ang agwat. Isang henyong si Earth at nakita niya iyon mula sa malayo, kaya kumuha siya ng isang pampagaling. Gusto ng Reyna ng alitaptap na pigilan siya sa pamamagitan ng isang atake, ngunit naisahan iyon niya. Ang kanyang pampagaling ay tunay na isang malakas na lason sa hininga. Hindi siya makapagluluto ng kanyang mga spell sa usok, kaya ginawa ni Earth na umulan gamit ang isa pang elixir. Ikinagulat ng lahat ng umupo ang Reyna sa kabiguan at nais niyang ipagbawal ang paggamit ng mga item. Ipinaliwanag ni Earth na ang mga tao ay mahinang mga nilalang, kaya kailangan nilang gamitin ang kanilang utak. Hindi pa tapos ang laban, at ginamit ng alitaptap ang magic ng lupa upang ipagtanggol ang sarili. Sa kakaibang paraan, ginamit ni Earth ang sneak sa harap ng lahat. Ipinaliwanag ni Buhay na dahil ang Reyna ay hindi makakakita sa kanya, at nagbabalak si Earth na tapusin ang laban. Hindi niya masen si Earth at nagpas siyang lumabas mula sa kanyang maliit na konkreto na kalasag upang umatake. Sa kasamaang palad, ang kanyang atake ay hindi tumama, at napagtanto ni Earth na maaaring magulat siya mula sa likod. Binaliwala niya ito sa pamamagitan ng kanyang metal whip na sinusundan ng pagslide gamit ang kanyang Deathblade Murder Shoes. Binuhos ni Earth ang maraming arrow sa kanya at sinundan ito ng ilang arrow na may tema ng skittle na nagpahawig sa kanya sa isang human pincushion na tila hindi pa siya mayroong sapat na arrows. Ginamit ni ARB Bow ang kanyang twin-fanged arrow upang magdulot ng karagdagang pinsala. Kung akala mo tapos na si Earth, magkakamali ka dahil mayroon pa siyang kanyang arrow twister attack. Ang laban ay medyo hindi patas sa puntong ito, kaya tinapos ni Earth ito gamit ang wind-boosted kick. Ang kanyang 13 hit combo ay kompleto, at inihayag si Earth bilang panalo. Sumigaw ang mga tao sa malakas na tuwa, ngunit iyon ang huling bagay na niya gusto, nakalimutan lang niya na siya ay nakikipaglaban sa isang malaking arena. Tinanggap ng Reyna ang kanyang pagkatalo na parang isang mabuting sport, kahit na medyo lumampas si Earth, at ibinunyag na oras na para sa kanyang gantimpala. Hinihingi niya kay Earth ang kanyang alitaptap na kristal at ang tindig para sa singsing ng hari ng alitaptap. Napagtanto ni Earth na hinihingi niya ang singsing na kanyang natagpuan noon at ibinigay niya pareho sa kanya. Namangha siya na may 5 siyang nakikita sa loob ng kanyang kristal at itinuro niya sa mga anak ng liwanag na magpakita. Isang 6 na liwanag ay lumitaw sa loob ng mall. Ungkot na basag na kristal, at ibinigay niya sa kanya ang 7 liwanag. Ito ay puno ng mga maliit na liwanag, at ito ay nagbago sa isang medyo mas magandang singsing. Ibinalita ng Reyna na ito ang kanyang gantimpala na singsing, ngunit may laban ng epic habang nag-aalinlangan si Earth na isuot ito. Hindi nais ni Earth na ito ay nasa kanyang kaliwang kamay dahil sa mga implikasyon, ngunit sinabi sa kanya ng Reyna na siya ay maglalagay at magugustuhan iyon niya. Pinangdadaya siya sa pamamagitan ng isang spell upang pilitin itong isuot, at hindi na magiging pareho siya dahil sa pagkakadikit nito sa kanyang daliri. Napatunayan na ang singsing ay medyo kakaiba dahil ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng 6 na elemental na alitaptap, at mayroon lamang isa sa buong mundo. Gayunpaman, namutla siya sa pagbabasa na hindi ito maaaring tanggalin. Iniwan ng Reyna si Earth sa kanyang kalungkutan, at sumigaw ang mga tao sa may katamtamang aprobasyon dahil ang kaganapan ay isang tagumpay. Ang rapper na tao na parang Strawberry Starburst ay matalas ang bibig tulad ng dati at ipinaliwanag na talagang natuwa siya sa husbando at comedy routine ng asawa sa dulo. At sa ganun, ang unang pangunahing kaganapan ng laro ay nagtapos na ng matagumpay. Pagkatapos ng kaganapan, nagsimulang magbago ang mga bagay. Big time! Ang laban ni Earth sa Reyna ay na-upload sa site ng laro, at nagsimulang maunawaan ng mga tao kung gaano kalakas ang kombinasyon ng magic ng hangin at pana. Mas marami at mas maraming mga manlalaro ang nagsimulang pumili ng mga ito para sa kanilang build. Sa kasamaang palad, naging super sikat si Earth sa pagiging unang nag-imbento ng ganitong build sa laro, kaya nagpasya siyang pumunta sa isang lugar kung saan siya ay makakapaglaro ng tahimik at payapa. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang science fair na para lamang sa kanya ay mabilis na pinasok ng Reyna ng alitaptap habang ibinubunyag na ang singsing ay tunay na isang teleport point. Ipinaliwanag niya na narito siya upang magdala ng kaunting pagmamahal sa isang lalaking walang alitaptap, ngunit tanging pang-aasar lamang ito sa kanya. Sinubukan niya itong isaboy pabalik sa kanyang kaharian, ngunit iyon ay boring lamang para sa kanya. Maliwanag na hindi na niya maaaring makuha ang kanyang payapang buhay, kaya pumasok muna siya sa bayan. Doon, may ilang mga tao na kumikilos na tawagin siyang asawa ng Reyna ng alitaptap, at ang iba ay nagpapansin kung gaano kaganda ang kanyang mga sapatos na pangpatay.
Naririnig niya ang isang tao na malakas na sumisigaw para baka mapansin ng iba, kaya nagdesisyon siyang mag-hunting upang makatakas sa ingay. Naalala niya noon na siya ay nagtanong sa Reyna tungkol sa Prism Nova spell na maaaring matutunan pagkatapos ng pagsusuot ng singsing, ngunit sinabi lamang niya sa kanya na siya ay dapat maghanap sa kanyang sarili kung ano ito. Habang nag-hunting, doon ay ginawa iyon ni Earth at nagsabi ng isang pag-awit tungkol sa mga alitaptap, isang area ng epekto sa circle ang lumitaw kaya ini-apply niya ito sa kanyang target at ipinagpatuloy ang napakahabang incantation. Inagos na ang panggagayuma matapos ang mga 2 minuto at sa wakas ay lumalabas na ang Prism Nova. Kinakailangan nito ang buong kanyang kapangyarihang mahika ngunit sulit dahil ang atake ay lubhang malakas. Ipinaliwanag ni Earth na sinubukan niya ito ng ilang beses pagkatapos nun. Natukoy niya na ang Prism Nova ay isang ensiklopedya na nagpapahirap sa lahat ng mga kalaban sa lugar ng epekto na may mga iba't ibang random na epekto sa kalagayan. Sinabi ng Reyna sa kanya na natukoy na niya ito ngunit ipinaliwanag na sa lahat ng mga epekto sa kalagayan na maaaring mag-apply, ang pagkakaroon ng paralysis at petrify ay may mababang tsansa lamang na mag-trigger. Bukod pa rito, mahaba ang cooldown. Kailangan ni Earth na parusahan ang Bratty Fairy dahil itinigil niya ito mula sa pagsasalo ng kanyang pagkain na inihanda para sa mga nagbabayad na customer lamang. Nagsusumigaw ito tungkol sa mga pinuno na hindi nakakakuha ng kalayaan dahil kailangan nilang magtrabaho ng gusto sa buong panahon at nagpapahayag pa na sila ang pinakamalaking alipin sa bansa. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nakadamit bilang broccoli ang lumitaw at galit na galit dahil binaliwala ni Earth ang kanyang presensya kanina. Ipinaliwanag nito na ang pangalan niya ay Nazir at kasapi siya ng guild na tinatawag na Bow of Apollo. Ang kanilang dakilang at matuwid na layunin ay ang kaligtasan ng mga inaapi na mga archer sa lahat ng dako. Ipinaliwanag niya na narito siya upang tulungan ang mahirap na nagdurusa na kaluluwang si Earth, yamang inaakala ng taong ito na si Earth ay umiiyak sa kanyang sarili sa gabi dahil walang guild na tatanggap sa kanya. Hindi man lang nakikinig si Earth sa taong ito habang nagpapatuloy ito sa kanyang pagsasalita at simpleng sinabi ni Earth na palem na lamang. Kapag tapos na siya sa kanyang ginagawa, tumanggi ang Reyna na umalis sa kanyang tabi kaya't sa wakas ay pumayag si Earth na ipadala siya pauwi na may kasamang pagkain. Sinabi niya na siya ay nasisiyahan na ngayon, na humantong kay Earth na biruin siya tungkol sa kanyang malaking katakawan subalit tumawa lamang ito, na nagpapakita na hindi ito tumutukoy sa pagkain. Walang kamuwang-muwang ang ating walang alam na bayani kung ano ang tinutukoy nito subalit natutuwa siyang mag-isa muli upang makakuha ng kapayapaan at katahimikan. Kinabukasan, ang ating munting panday ay nagbabalik sa kanyang gawain. Gayunpaman, siya ay namangha nang ipaliwanag ni Black na siya ay kilala na at maraming tao ang nagnanais na makita siyang gumagawa ng kanyang kagamitan. Isa itong buhay na bangungot para sa ating binata na nais lamang na mag-enjoy ng laro ng mag-isa. Sinabi niya sa lahat na maaari silang manood ngunit huwag lamang silang masyadong lumapit sa kanya. Ang unang gawain niya ay gawing mas mataas ang antas ng X-type compound hunting bow. Ginamit na niya ito ng maraming beses kaya't kailangan niyang palitan ang mismong bow. Ang mga pampalakas ay magiging light metal sa halip na bakal. Ang kahoy naman ay mas bago at mas mataas na kalidad ng material. Matapos niyang tapusin ito, ang resulta ay isang malaking pag-upgrade patungo sa isang mas malakas na bow dahil ngayon ay mayroon itong 46 na lakas ng atake. Hindi niya malilimutan ang kanyang kamangha-manghang sapatos na pambuno at plano niyang gawing malaki ang mga pagbabago. Sa halip na bakal, ginamit niya mostly ang light metal upang taasan ang halaga nito sa armor at pagiging stable kapag lumilipad. Sila ay simula ng magmukhang kakaiba kaya't desidido siyang gawing spikes ang mga ito gamit ang steel ngayon at ay didagdag pa niya ang screw twist na natutunan niya sa paggawa ng mga arrow upang gawing mas mapanganib ang mga ito. Ang huling pagbabago ay malamang na ang pinakamahusay na bagay na magagawa niya. Inilipat niya ang mga blades mula sa gilid patungo sa harap tulad ng mga kuko habang ginagawa niya itong interchangeable. Ang ating binata ay isang mastermind sa paggawa ng armas at ipinapakita niya na ang pag-atake gamit ang kanyang mga daliri ay magdudulot ng pinsala dahil sa mga blades at ang pag-atake gamit ang kanyang mga sakong ay makapagpapakiramdam ng masakit dahil sa mga spikes. Tinapos niya ang Murder Shoes 2.0 sa pinakabagong kulay at lahat ng mga sneakerhead ay nagpalakpakan, umaasang makakuha ng isang piraso bago pa ito makuha ng mga resellers. Ngunit nasa bangungot na muli si Earth dahil mas gugustuhin niya na bumalik na lamang silang lahat sa pagtingin sa kanya bilang isang kakaibang tao. Pagkatapos ay pumunta si Earth upang kunin ang kanyang cape at nagulat siyang makita na ito ay may score na siyam. Ipinaliwanag ng babae na ito ay dahil sa mataas na kalidad ng mga materyales na dinala niya at binigyan siya ng magandang presyo ng babae. Pumunta si Anan upang makita ang clan na binanggit ng lalaki matapos makakuha ng imbitasyon at siya ay tinanggap ng Guildmaster I. Humingi ng paumanhin siya para sa ugali ng Broccoli Head at ipinaliwanag na matapos ang kanyang laban sa ferry, alam na siya ng lahat sa laro.
Alam na rin ng Green Dude na si Nashor na kung magagawa niya si Earth na sumali, lalaki ang guild nila ng malaki subalit wala siyang kinalaman dito. Sinabi ni Earth na wala itong malaking kahalagahan ngunit ibinunyag ni Ima na mayroon pang iba. Ginamit na pala ni Nazir ang pangalan ni Earth upang makarecruit ng mga players. Tinanggap ni Earth ang paumanhin na ito at ipinaliwanag ni Ai na kanilang ipinarusahan na ang bagay na iyon. Si Nazir ay nagtatapos ng usapan sa pamamagitan ng pagiging sobrang tuwang-tuwa sa kanyang laban sa ferry. Ito ay nagbigay ng inspirasyon para sa lahat ng mga archer, at sinabihan siya na ipagpatuloy ito. Si Earth ay patuloy na binibigyan ng matinding presyon dahil sa kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang laban sa mundo, ngunit ang ating binata ay nais lamang magpahinga at tamasahin ang laro. Ngunit malinaw na hindi mangyayari ito, habang tiningnan natin ang mga kasuotan, at pinag-uusapan nila kung paano natalo ni Earth ang EA at napanatili ang kanilang pagkakaibigan. Alam din nila na siya ay may malaking impluensya sa lahat ng mga manlalaro sa buong mundo. Kaya't naisipan nila na kailangan nilang maging masyadong maingat sa kanya. Sa tunay na buhay, nakita ni Earth na magbubukas ang isa pang server sa laro, kaya inaasahan niyang ang laro ay puno ng bagong mga manlalaro sa lalong madaling panahon. Sa loob ng laro, si Ziwei ay lumitaw pagkatapos maglaro sa pulang pintura. Pagkatapos nito, inanunsyo na ng laro ang isang bagong status effect sa pinakabagong patch. Ito ay tinatawag na Break Arms, at kapag tinamaan ng player ito, hindi nila mapapasan ang isang sandata sa isang panahon. Bukod pa rito, kung ang isang player ay kumuha ng higit sa 25% ng kanilang kabuuang HP sa pinsala sa kanilang mga braso, sila ay magiging paralyzed o petrified. Natutuwa lamang si Earth na hindi maaaring nakawin ng mga manlalaro ang kanilang mga sandata kapag ito ay inilibing na, dahil nangyari na ito sa kanya sa isang nakaraang laro. Bigla, inanunsyo na may darating na bagong dungeon sa laro, at ito'y tinatawag na A Challenge from the Departed. Ang mga palapag ng dungeon ay ganap na random na nabuo, kaya tuwing pumasok ang isang player, ito ay isang ganap na bagong karanasan. Mayroong maraming patibong, at ang layunin ay makarating sa ika-10 na palapag. Pagkatapos, ipinapakita ang susunod na trailer para sa kanilang laro, at makikita natin na kasama sa trailer ang umuusad na fire hydrant. Siyempre, kasama rin sa trailer ang ngayoy sikat na laban ni Earth laban sa reyna ng fairy, ngunit kinaiinisan ito ni Earth. Iniisip din niya na ang mga bagong manlalaro ay maaaring maging nadismaya kung ito ay magpapaisip sa kanila na mas malakas ang mga bao kaysa sa tunay na kalakasan nito. Alam ni Earth na kung balak niyang harapin ang misteryosong dungeon na ito, kailangan niya ng isang shield. Sigurado siya na hindi siya makakapagpatuloy sa laro kung ang pag-iwas ang kanyang tanging depensa, lalo na sa isang masikip na paligid ng dungeon. Nakita natin na mayroon ng shield si Earth, at ipinaliwanag niya na espesyalisado siya sa maliit na shields dahil mas madaling gamitin ang bao dito. Ginagamit ni Earth ang mga materyales na kanyang nakuha para gumawa ng iba pang gamit at ipinaliwanag sa kanyang slippery na kaibigan na gagawa siya ng isang bagong compound bow. Ito ay magiging lubos na magkaiba kaysa noon dahil dala niya ang mga plano sa the real world. Namangha si Black sa nakita niyang bow na may atake na 38 kahit na ang score ng bow ay 3 lamang. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Earth na ang mga arrow ay sobrang mahal, kaya ginawa niya ito upang mas mabuti niyang maunawaan kung paano ito gumagana. Hindi rin niya ito gagamitin dahil balak ni Earth na gumawa ng isang mas mahusay pa. Sa kasamaang palad, ang gusto niyang gawin ay wala sa tunay na mundo, kaya't siya mismo ang gagawa ng mga plano. Ibinuhos ni Earth ang buong gabi upang tapusin ang kanyang proyekto, at nakita natin na gumawa siya ng isang shield. Ito ay hindi lamang kahit anong regular na shield, dahil naglalaman ito ng isang nakatagong compact bow. Maliit ito ngunit sobrang mapanganib at maaasahan, dahil sa maliit na scope sight na inilagay niya rito. Kapag hinayaan niyang lumipat ang hawak na inilagay niya, ito ay magiging normal na shield ulit. Lahat ng kanyang pagsisikap sa paggawa ng unang bow, pagsasanay ng kanyang small shield skill, at pag-aaral kung paano gumawa ng plano ay lahat para dito. Ito ay isang sandata na ginawa eksakto para sa kanya, at ito ay napakalakas. Bukod pa rito, kahit na siya ay tamaan ng arm breaker, siya pa rin ay may kakayahan na mag-atake sa malayo. Sa huli, nag-install si Earth ng update at bumalik upang makita na maraming bagong manlalaro. Pumunta si Earth sa bagong dungeon at nakita na lahat ay abala, sinusubukan na magbenta ng potions at iba pa sa mga papasok sa dungeon. Bigla, lumitaw ang off-brand Power Rangers. Pigilan ni Bisha na tawagin ang kanilang sarili na Power Rangers dahil ayaw niya na ma-shutdown ang kanyang anime dahil sa copyright. Gumaya lang ang mga ito sa Power Rangers sa kanilang mga characters, ngunit ipinaliwanag nila na ang Black Ranger ay may sakit ngayon. Kailangan nila ng kapalit kaya't hinihingan nila si Earth na sumali sa kanila. Naunawaan ni Earth na malamang na hindi siya makakarating sa malayo sa dungeon ng mag-isa, at sila ay naging masigla nang pumayag siyang sumali.
Ang Discount Power Rangers ay handang sumabak agad, pero pigilan ni Earth sila upang suriin ang dungeon. Agad niyang napansin na sila ay malas dahil mayroong 15 traps sa unang kwarto pa lamang. Ang ilan sa mga ito ay instant death traps, kaya't sinundan ni Earth ng isang rainbow-colored bunch. Natuwa si Blue Ranger na nagtatrabaho ng maayos dahil ang pagdagdag ng isang bagong miyembro ay palaging medyo mahirap, ngunit wala namang duda kay Red Ranger. Ito ay dahil palaging alam niya na ang taong ikinasal sa reyna ng fairy ay dapat na malakas. Nakatawid sila sa unang lugar, kaya't hinayaan ni Earth ang Rangers na magpatuloy at agad silang nakaharap sa panganib. Agad na nila itong nilabanan kaya't nagpapasalamat si Earth na maaari na siyang mag-focus sa paghanap ng mga traps. Pinuna ng mga Rangers na masyadong matagal na sila sa paggalaw sa dungeon, kaya humingi ng paumanhin si Earth sa pagtatagal nito sa pagsidisarm ng traps. Sa tunay na Power Ranger fashion, ang mga ito ay sobrang bait at sinabi na tanga lamang ang magagalit sa ganung bagay. Sa ikatlong palapag, nakaharap nila ang mas maraming panganib, ngunit may kumpiyansa ang Pink Ranger na sabihin sa iba na lumayo at panuurin ang kanyang trabaho. Nakuha niya ang ilan, ngunit ang mga ito ay mas malakas kaysa sa mga kanilang nakaharap sa unang palapag. Ikinagulat ng taong may axe na hindi gumagana ang kanyang mga atake, kaya't ipinaliwanag ni Earth na hindi gumagana ang pisikal na mga atake sa mga espesipikong monsters na ito. Isa sa mga atake ni Earth ay gumagamit ng wind magic sa kanyang mga bows, kaya't ginamit niya ito upang linisin ang lugar. Natagpuan nila ang pasukan sa ika-4 na palapag, pero nakalahati na sila sa loob ng 40 na minuto. May oras lang sila ng 1 oras para tapusin ang dungeon, kaya't naisipan nilang gawing goal ang makarating sa ika-5 palapag. Sa ika-4 na palapag, bigla namang nagulantang si Earth dahil sa kakaibang pakiramdam na parang kinikiliti siya ng Grim Reaper sa kanyang mukha. Malinaw na may hindi magandang nangyayari sa palapag na ito, at narinig nila ang isang sigaw na humihingi ng tulong. Ito ay hindi tanging isang palaro, at wala nang ibang ginawa si Sir kundi sundan ang kanyang bagong team. Isang trap ang nagsara ng pinto sa likod nila. Kaya, napagtanto ni Earth na ito'y uri ng patibong na hindi sila makakalabas hanggang hindi nila natatapos ang misyon ng silid. Ang silid na ito ay puno ng mga buto ng mga halimaw kaya't nangungulit na ang mga Rangers para sa labanan, at siya ay nag-scan ng silid para sa mga patibong. Swerte naman at wala namang mga ito. Nagpa siya si Sir na hindi na siya Outress at lalaban siya ng buong lakas. Nag-umpisa ang lahat na lumaban, at ipinakita nila ang kanilang sariling mga natatanging atake. Medyo masyadong makislap para sa panlasa ni Earth, ngunit malinaw na malakas ang mga ito. Sa madaling panahon, nalilinis ang silid, at lumitaw ang isang sandok na yaman. Binalaan ni Earth ang isa sa mga kasama nila na huwag buksan ito dahil sa patibong, ngunit mayroon itong mga kakayahan na thief at sinabi niya na kaya niyang malaman kung ito'y patibong sa kanyang sariling paraan. Sinabi ni Earth na kung gusto ng taong buksan ito, ay dapat itong hintayin hanggang sila'y labas na ng silid. Ngunit tinuro ng Green Power Ranger na ibig sabihin nito'y hindi nila makukuha ang gantimpala. Tiwala ang ibang Rangers kay Earth, bagamat, at nagpasya na lamang silang umalis. Paglabas nila, biglang nagsara ang pinto sa likod nila. Ipinaliwanag ni Earth na ang pangalawang patibong sa silid na iyon ay nagtatapos sa mga manlalaro dahil sa kanilang sariling kasakiman, at ang mga kasama sa loob ay sumisigaw sa kirot habang kinukuha ang kanilang buhay. Ubos na ang oras ng aming grupo, kaya't sila'y pinadala pabalik sa labas. Alam ng Red Ranger na bastos na itanong ang antas ng ibang manlalaro, ngunit tunay na humanga siya kay Earth. Hindi kayang malaman ng taong may mga kasanayan na ito na may patibong sa sandok, ngunit sa kakaibang paraan ay naunawaan ito ni Earth, kaya't nagtataka ang Ranger kung nasa antas na kaya si Earth na 20. Hindi ibinigay ni Earth ang eksaktong numero ngunit sinabi niya na higit sa 20 na siya. Sa totoo lang, higit pa sa antas 30 si Earth, ngunit napagpasyahan niyang hindi sabihin iyon sa sinuman. Bagong kilala lang niya sila. Nagkasundo silang hatiin ang kanilang panalo kahit na hindi gaanong malaki, pero ipinaliwanag ni Earth na masaya siya dahil at least ay pinalakas niya ang kanyang kasanayan sa pagiging magnanakaw ng husto. Masaya rin ang Pula Ranger, pero palaging may sinasabi ang nakasasagabal na Berdeng Ranger. Gusto niya pang masakupin ang pangalawang palapag dahil siya ay isang completionist at mahilig siya sa paggawa ng mapa. Pati na rin namapa niya ang buong unang palapag pero sinabi ng kanyang team na hindi nila maintindihan ang kanyang mga mapa. Sinabi pa nga ng grupo ng mga komedyante na mahina ang sense ng direksyon ng Berdeng Ranger at sinabi na ang mga palapag ng dungeon ay randomly generated kaya't walang silbi ang kanyang mapa. Pagkatapos, idinagdag ni Earth sila bilang mga kaibigan at nagpaalam sila. Sa mga sumunod na sandali, palagi nating bida ay palaging sumusubok na mag-improve dahil sinabi niya na kung gusto niyang marating ang ika-10 na palapag ng dungeon, kailangan niyang mas mabilis na mag-disarm ng mga patibong. Kaya naman nagpasya siyang gumawa ng kagamitan na makakatulong sa kanyang kasanayan sa pagiging magnanakaw. Mahirap gawin ang kagamitang ito dahil kung sobrang manipis ito, madudurog, pero kung sobrang kapal naman, hindi gagana.
Sa wakas, nagpakita ng kabuluhan si Itim nang makita niyang may problema si Earth, at ginawa pa niya ang kagamitang pang-lockpicking na mas mahusay pa kaysa sa inaasahan ni Earth. Pagkatapos nito, biglang lumitaw ang Fairy Queen upang gulatin si Earth, at nagtataka siya kung dapat bang magbigay ng malaking anunsyo sa susunod na pagkakataon para hindi mabigla ang ating bida. Gusto lang niya maglabas ng sama ng loob tungkol sa pagpapadala ng maraming bagong contract crystal sa lahat ng bagong players at nagpaalam sa kanyang asawa. Binigyan siya ni Earth ng mabilis na sampal sa ulo, bagamat pinaalalahanan siya na hindi sila talaga kasal. Nag-aalinlangan siya kung masyado ba siyang mahigpit sa kanya, pero wala na itong pakialam at umalis na. Na-inspire si Earth sa kanya na magtrabaho ng mas masipag kaya gumawa siya ng maraming arrows bilang preparasyon para sa susunod na dungeon run. Biglang lumitaw ulit ang Fairy Queen na mukhang gulo at ipinaliwanag na madali lang ang pagbibigay ng mga crystals pero maraming tao ang may mga kakaibang at hindi komportableng tanong na inayawan niya. Kaya't napilitan siyang talunin sila sa laban. Ibinabalik niya sila sa buhay para patuloy na talunin, ngunit ibinunyag ng mga itong mga tao na masokista sila at parang gantimpala na sa kanila ang pagtalo sa kanya. Inilista niya ang ilang bagay na magpapagaan daw sa kanyang pakiramdam, at hindi napansin ni Earth na may kasamang marriage certificate na para sa kanya. Hindi alam ni Earth kung saan galing ang lahat ng mga kabal-iwang ideya na iyon, pero tumanggi siyang pumirma. Pagkatapos, namangha ang Fairy Queen sa sobrang sarap ng meatball ni Earth at ipinaliwanag niya na umabot na sa level 50 ang kanyang kasanayan sa pagluluto, halos katulad na kay Gordon Ramsay. Ibig sabihin nito, pwede na siyang gumamit ng steamer kaya't sinubukan niya ang mga buns at masaya siya na siya ang unang nakatikim nito. Natanto ni Earth na siguro ay mahirap ang buhay para sa kanya bilang isang queen. At gayon din, nagpasya siya na huwag siyang magtulak sa kanya ngayong pagkakataon. Medyo naging sobrang komportable siya, tinatawag siyang asawa, at nag-aalala siya kung nagkamali siya ng malaki. Sa ilang sandali, nakita natin na ang mundo ay nasa malaking problema dahil sa pagkakatama lamang sa kanya ng isang makapangyarihang halimaw. Pagkatapos, bumalik tayo 7 araw para makita kung paano nahulog ang mundo sa ganitong sitwasyon. Kakatapos lang niya gumawa ng kanyang set ng mga kasangkapan at ginugol ang kanyang mga araw sa pagpasok sa dungeon mag-isa. Ginawa niya ang lahat ng ito na may layunin na mapabuti ang kanyang kakayahan sa pagbubukas ng kandado at pagtatanggal ng bitag. Sa una, madalas siyang magkamali, ilang beses pa nga siyang namatay. Matapos ang maraming practice, umabot sa antas 50 ang kanyang kasanayan bilang magnanakaw. Sa puntong ito, maaari na niyang baguhin ito patungo sa mas mataas na antas ng kasanayan. Nagpasya siyang baguhin ito patungo sa kabutihan na kasanayan ng magnanakaw. Ang bagong bersyon nito ay nagpapahintulot sa aming batang lalaki na magnakaw mula sa mga halimaw o kumuha ng bonus habang nang-aatake ng palihim. Biglang, nakatanggap si Earth ng mensahe mula sa Discount Power Rangers, at unang beses niyang nakilala ang Black Ranger. Nagkaroon ng magkasunduan ang dalawa habang pinapatay ang isang bitag, at tinitingnan ng iba pang mga Rangers. Medyo naguguluhan ang Pink Ranger sa kung gaano sila ka-excited, pero alam na ng Red Ranger mula pa lang na magkakasundo ang mga taong mahilig sa pagbubukas ng kandado. Patuloy pa rin si Earth sa kanyang pagpasok sa dungeon mag-isa. Sa panahong ito, mas marami siyang natatanggal na mga bitag, kaya't syempre, tumaas ng husto ang kanyang tagumpay. Hindi lamang siya kumukuha ng maraming kayamanan, pati na rin ay nadidagdagan ang kanyang kasanayan bilang mabuting magnanakaw. Isang henyo ang aming batang lalaki, kaya napapansin niya ang iba pang bagay habang wala sa laro. Sa dungeon ito, tila naaakit ang mga halimaw sa liwanag. Dahil dito, nagamit ni Earth ang kanyang kapaki-pakinabang na kasanayan sa malayuang paningin, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makakita sa dilim, upang malaki ang pagbawas sa bilang ng laban na kailangang harapin. Ipinahintulot ito sa kanya na iwasan ang maraming di kinakailangang labanan, at nakakapasok siya ng mas malalim sa dungeon iyon. Natutuhan ng pro gaming legend na ito ang lahat ng ito at sa wakas ay nakarating siya sa hagdang papuntang huling antas ng mag-isa lamang. Mayroon lamang siyang 5 minuto na natitira, na tiyak na hindi sapat dahil may mga lich sa antas na ito. Ngunit laging tinitingnan ng ating bayani ang magandang aspeto, ano pa man ang sabihin ng kanyang sarili na sinusubukan lang niyang makita kung gaano kalayo ang kaya niyang marating. Sa kahit anuman, habang patuloy siyang naglalakbay sa ika-9 na palapag, nakaharap niya ang kanyang unang lich. Binalaan siya ng Rainbow Rangers na hindi lamang gumagamit ng mga aksyong pang-estado ang mga lich, kundi nagpapatawag din sila ng mga kalapit na halimaw. Alam ni Earth na magiging napakahirap para sa kanya ito bilang isang naglalakbay mag-isa. Kung sakaling makipaglaban siya sa isa sa mga itong utak, tiyak na matalo siya. Patuloy siyang lumakad ngunit nagpasya na kailangan niyang maging lubos na maingat. Patuloy pa rin ang pagtakbo ng oras, at nagulat si Earth nang mapunta siya sa isang lugar na puno ng mga bitag. Ang hagdang papuntang ika-10 palapag ay nasa gitna ng lahat ng mga bitag, at hindi sapat ang oras ni Earth upang bawasan ang mga ito ng lahat.
Pinaghandaan niya ang sarili dahil nagpasya siyang kailangan niyang gawin ito at tumalon ng mataas na. Nakabukas niya ang isa sa mga bitag na nagpapakiramdam sa kanya na tapos na ang lahat, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili. Nakabukas pa siya ng ilang bitag ngunit nakayanan niyang lampasan ang mga ito. Nakakagulat nga lang, halos maubos na ang kanyang oras, ngunit tumigil ang timer, at hindi siya itinaboy mula sa dungeon iyon. Kumuhang sandali si Earth upang magpagaling at nagtataka kung tumitigil ba ang timer kapag may nakarating sa huling palapag. Nagpasya siyang huwag masyadong dibdibin ang mga bagay-bagay, dahil narating na niya ang lugar na wala pang ibang tao sa buong mundo ang nakarating. Bumaba si Earth sa napakahabang hagdan, at narinig niya ang isang tinig. Sinabi ng tinig na hindi nito inaasahan na may makakarating ng ganito kalayo, lalo na ang isang nag-iisa. Si Boses ay nagpakilala bilang si Andre, isang kabalyero ng imperyo. Sinabi ng Boses na ituloy ni Earth ang pagbaba sa napakatagal na hagdanan, at magkwento siya ng kaunting kwento upang mapalipas ang oras. Ipinaliwanag ni Andre na iniutos sa kanya ng kanyang bansa na siyasatin ang lugar na tinatawag na Labyrinth of the Departed. Dinala niya ang ilang tropa kasama niya upang isara ang lugar, ngunit silang lahat ay sinugod ng mga halimaw at bitag. Sa huli, siya na lamang ang natira. Inisa-isa ni Andre ang labyrinth ng mag-isa at sa huli ay natagpuan ang pinakamalalim na silid. Sa kasamaang palad, wala roon, kahit hangin na hinihinga. Sa sandaling iyon, namatay si Andre, nagiging isang bungo ng kabalyerong napilitang protektahan ang dungeon. Hindi maiwasang ituro ni Earth ang malungkot na ironiya at kung paano siya pumunta para nakawin ang labyrinth ngunit naging tagapagtanggol nito. Ipinaliwanag ni Andre na ang silid ay hindi na umiiral dahil winasak niya ito upang hindi na magamit ng iba at mapatapos na ang buhay mula sa bitag. Ipinaalam ni Andre na siya ay maghihintay para kay Earth kapag narating nito ang huling bahagi ng hagdanan. Nagtataka si Earth kung ano ang kailangang gawin niya pagdating doon, at labis na ikinagulat ni Andre na nais niya na patayin siya. Ipinaliwanag ni Andre na pinigilan niya ang halimaw sa kanyang loob na hawakan ang kanyang puso, ngunit natatakot siya na hindi na niya ito kayang gawin ng matagal. Napakapagod na siya ngayon at nanalangin kay Earth na pakawalan siya. Bigla na lamang nagulat si Earth nang unti-unting mawala ang hagdanan, at nagsimulang bumagsak. Nagising si Earth at nakita ang makapangyarihang bungo ng kabalyero na nasa harap niya. Tinawag ni Earth si Andre, ngunit nagsimula lang tawanan ng baliw ang kabalyero. Ang halimaw na ito ay masayang-masaya dahil sinabi nitong sumuko na si Andre at kinuha na ng halimaw ang kanyang katawan. Galit na galit si Earth, itinigil niya ang tawanan nito at sinabihan na nakakainis siya. Ang bungo ng halimaw ay lubhang masama dahil nais nitong magdusa si Earth bago patayin, at nagsimula ang dalawa sa labanan. Nagulat si Earth na makita na ang bungo ay maaaring lumakbay ng malayong distansya sa isang saglit, ngunit may tiwala siyang hindi pa tapos ang laban. Masaya ang halimaw na makita na si Earth ay plano lamang na magtanggol, ngunit nagkaroon ito ng katotohanan ng si Earth ay lagyan ito ng apoy gamit ang isa sa kanyang mga pampulasong inumin. Ipinaliwanag ni Earth na hindi siya lumalaban gamit ang espada, kaya't hindi siya haharap ng harapan. Ginamit ng bungo ang pambangit na mga braso upang alisin ang busog na pana ni Earth, at iniisip ng halimaw na tapos na ang laban dahil walang paraan si Earth para makipag-atake. Gusto lang ng bukal ng buto na sumuko si Earth, ngunit hindi nito alam na si aming batang lalaki ay isang henyo na panday ng bakal. Ipakita ni Earth ang kinatagong talento sa kanya at pinaputok ang kanyang arrow ng shield. Gayunpaman, mabuti ang depensa ng bungo. Nag-isip si Earth kung paano ang kanyang arrow ng shield ay maaari lamang magpaputok ng espesyal na mga arrow, at hindi niya magamit ang anumang arts dito. Ngunit mas mabilis itong pumapaputok kaysa sa kanyang ibang pana, kaya't lalaban siya sa dami sa halip na sa lakas. Nauubos na ang pasensya ng bungo sa kakaibang kilos ni Earth, at sinaktan siya nito gamit ang shield bash attack. Na-stuck si Earth at natakot habang mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Bones na hindi niya inaasahan na gamitin ang kanyang susunod na atake, ngunit ang laban ay tumagal na ng masyadong matagal at handa na siyang ipadala si Earth sa Diyos. Sa kabutihan, nawala ang stun, at si Earth ay halos nakaiwas sa atake ng bungo. Ipinaliwanag ni Earth na hindi siya umaasa sa Diyos at ipinagkakatiwala niya ang lahat ng kanyang tiwala sa kanyang sariling kagustuhan na mabuhay. Nagkamali ng malaki ang bungo sa pagtatanong kay Earth na ipakita sa kanya ang kanyang kagustuhan na iyon. Ginawa ni Earth ang isang magandang galaw kung saan lumikha siya ng ilusyon upang disturbahin ang mga bungo. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa pader, ginamit ang kanyang PC upang pigilan ang halimaw mula sa pagsalakay, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga sapatos ng kamatayan upang magbigay ng fatal na saksak. Ito ay hindi sapat upang talunin ang malakas na kabalyero, kaya't inali ni Earth ang bahagi ng kanyang mahika sa dakilang pinuno ng mga engkanto. Sinubukan ng kabalyero na pigilan ang mahikang incantation ni Earth, ngunit ginamit ni Earth ang kapangyarihan ng kanyang singsing at ang pampatigil na inilagay niya sa katawan ng kabalyero upang pahinin ito.
Nagawa pa rin ng Bunton ng buto na gumawa ng isang atake na Sumire sa shield ni Earth, ngunit masyado nang huli sapagkat tapos na si Earth sa napakahabang incantation. Bumagsak si Earth sa kanyang mga tuhod habang tumatagal ng malaking epekto sa kanya ang mahika, ngunit sa huli ay lumikha siya ng Elder Prism Nova. Ang atake ay lubhang malakas. Ipinaliwanag ni Earth na nakumpleto niya ang buong incantation kaya ito ang pinakamalakas na Prism Nova na magagawa niya. Umaasa si Earth ng labis na ang atake ay magdulot ng petrification o paralysis sa kabalyero sapagkat iyon lamang ang paraan na nakikita niya para makalabas sa mapanganib na sitwasyong iyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari dahil handa na ang kabalyero na tapusin ang buhay ni Earth. Sa sandaling iyon, lumitaw ang larawan ng Reyna ng Engkanto, at napagtanto ni Earth na ito ay epekto ng kanyang singsing. Pinaistigo niya ang gabi at nagbigay ngiti sa aming batang lalaki bago ito umalis. Walang sinayang na panahon si Earth at ginamit ang pagkakataong ito upang pumutok ng lahat ng kanyang mga pana sa kanyang bag. Sinundan niya ito ng ilang pampasabog na potions at nagtataka kung tapos na. Tapos na dahil ang bungo ay bumalik sa anyo ni Andre, at ipinaliwanag niya na nilabanan ni Earth ang bungo bago tuluyang mawala ang kanyang kaluluwa. Lubos na nawala ng pag-asa si Andre na makita ang wakas ng kanyang buhay bilang tao sa halip na isang halimaw, kaya't nagpapasalamat siya kay Earth. Hindi makapaniwala si Earth kung gaano kapositibo ang taong ito, at tinukoy ni Andre na siya ay nasa estado ng kumpleto na pagkadismaya bago sila maglaban. Tunay na nagduda siya na magtatagumpay si Earth dahil nag-iisa ito, ngunit masaya siya na nagkamali siya. Handa na si Andre na tuluyang lumisan at nagpasya na bigyan si Earth ng kanyang espada bilang gantimpala. Medyo sira-sira ito, ngunit tiyak na maaaring maibenta ni Earth bilang antigo para sa malaking halaga. Nagpaalam na ang dalawa, at nagulat si Earth nang maglabas ang laro ng isang mahalagang anunsyo. Sinabi nito sa lahat sa laro na ang isa sa mga sikretong boss mula sa The Challenge sa loob ng dungeon ay naibagsak na. Ang pagkatalo nito ay nagbukas ng bagong uri ng sandata, ang espada ng kabalyero. Ito ay isang mas mataas na bersyon ng isang espada na may mahabang abot at malakas na atake. Masaya si Earth na malaman na iyon ay isa lamang sa mga sikretong boss, na nangangahulugang may marami pang mga weapons na mabubuksan sa tindahan ng Smith. Medyo nalulungkot si Earth dahil tukuyin niya na hindi mai-repair ang kanyang shield at PC. Ito ay lalo pang malungkot dahil kakaibang hirap ang kanyang pinagdaanan para gawin ang mga ito. Kailangan na masaktan ni Earth ang mga ito habang pinapakulo niya. Ngunit hindi sumuko si aming batang lalaki at binuo ang mga sirang sandata upang gawing bagong shield. Tapos na iyon, ngunit ang kanyang kasuotang buto at balat ay parehong magulo at kailangan ng pagkukumpuni. Tiyak na magiging malaki ang gastos niya, ngunit tinitingnan niya ang lumang antigo espada na alam niyang maaaring maging solusyon sa kanyang pangangailangan. Sa wakas, makakapagpahinga na si Earth sandali, ngunit nakikita natin ang isang misteryosang babae habang sinasabi niya kung gaano siya kasaya na sa wakas ay narating na ang kanyang pagkakataon. Salamat sa panunood ng aking buod. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.